Sabay sa pag-alala sa mga yumao, nanawagan ang kaanak ng mahigit 30 nawawalang sabongero na huwag ding kalimutan ang kanilang mga mahal sa buhay. Panawagan nila sa isang prayer vigil sa Justice Department. Panagutin ang mga itinuturong sangkot sa kaso, kabilang ang negosyanteng si Atong Ang. Nakatutok si JP Soriano. Isinakay muna sa wheelchair si Carmelita Lasco, ang ina ng isa sa mga tinaguriang missing sabongeros nang lumahok siya sa prayer vigil na idinaos sa harapan ng Department of Justice kanina. Ang anak ni Carmelita na si Ricardo, kabilang sa 34 na mga nawawalang sabongero na ayon sa testigong si Julie Dondon Patidongan ay patay na at itinapon sa Taal Lake. Hindi manok ang aming anak. Inalagaan ko. Minahal ko yung anak ko. 10 na nga mga nawawalang sabongero. Katarungan! Ang ibang kaanak ng mga nawawalang sabongero at ilang miyembro ng Justice for Missing Sabongeros Network nagsabit ng poster ng muka ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa pader ng DOJ at saka pinagbabato ng itlog at kamatis. Si ang itinuturo ni Patidongan na mastermind umano sa pagdakip at pagpatay sa mga biktima. Ang ilang kaanak nagsuot naman ng maskara kung saan nakaimprenta ang muka ng aktres na si Gretchen Barreto na kasabwat umano ni Ang. Ako, 4 na taon na akong naghihintay. Nagkaganito na ako. Dahil talagang inaasam-asam ko na. Ngayon, mabigyan na ng resolusyon bago magbagong taon. At maaresto na ang dapat arestuhin para mabawasan na ang salot dito sa ating lipunan. Wala pang tugon ng kampo ni Ang at Barreto kaugnay sa pagtitipon ng mga kaanak ng missing sabongeros, pero nauna na nilang itinanggi ang mga paratang. Sa gitna niyan, may pangamba ang grupo. Itong ating gobyerno mukhang nabibilaukan sa flood control projects, malis. Kaya pinapanawagan namin ngayon, sakto, na araw ng mga patay, na huwag kaligtaan yung panawagan para doon sa mga nawawalang mga sabongero. Sabi ng Department of Justice, submitted na for resolution ang reklamong murder at kidnapping with serious illegal detention labang kay Ang, Barreto at iba pa. Hanggang nitong October 12, aabot naman sa 887 na buto ng tao ang narecover sa Taal Lake. Pero ayon sa DOJ, wala pang resulta ang DNA analysis sa mga butong narecover. Ang evidence po, DNA analysis will only come into play at this point, in court, if ever the results do come out. Because as far as the panel of prosecutors are concerned, the case has been submitted for resolution. No further admission of evidence. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.